hanggang sa uminto ng taxi sa isang tabi ng pumara si Wayne. Ano bang gagawin natin dito? Curious kong tanong. This time may hinahon na ang boses ko dahil nakikita ko ang mga batang naglalaro sa park. He did not answer my question. Instead, he held my left hand and sabay na kaming naglakad. Ale, 50 fishball. Sambit na lalaking kasama ko sa nagtitinda. Sige iho, tumusok na lang kayo ng jowa mo. Tugon naman ni Ale. Hindi pa po kami magjowa, naliligaw pa lang siya sa akin. Sausaw ko sa kanilang usapan. Sorry iha, kung makapag-holding hands kasi kayo, kala ko magkarelasyon kayong dalawa. Hingin pa umanhin ito. Ayos lang Ale, mas mabuti nga yung advance ang hula mo. Malay mo, sagutin niya agad ako. Di ba Miss Pinada? Pilyong wika ni Wayne. Sagutin ka dyan, kung tadyakan kaya kita. Masungit kong bigkas. Natatawa na lamang si Ale sa amin habang pinapanood kaming nagsasagutan ng binata. Ewan ko ba pero aminado akong nasisiyahan din ako sa mga banat niya. Matapos ang harutan namin, saka lang kami tumusok ng fishball. To be honest, hindi pa ako nakakatikim ng mga street foods kaya medyo nagtataka ako kung anong lasa nito. Open your mouth, Hillary. Malambing na utos ni Wayne habang inilalapit sa akin ang isang fishball. Nagdadalawang isip pa ako kung susubuin ko pero sa huli kinain ko na nga ito. Ang sarap pala. Tila batang sambit ko. Walang paligoy-ligoy at inubos ko ng fishball sa loob ng plastic cup. Gusto ko pa sanang kumain kaya lang busog na ang tiyan ko. And now, I realized na nakaka-addict pala ang mga tinda sa tabi-tabi. Yung tanong mo pala kanina, gusto ko sagutin yun. Seryosong saad ng katabi ko. Nag-open na rin siya ng topic kaya nakinig na ako sa kanya. Dinala kita dito dahil gusto ko ligawan ka in a simple way. It's just a simple date, Hillary. But trust me, magiging memorable ang araw na ito sa atin. I don't want to use a lots of money kasi ayokong isipin mo na nililigawan kita sa halaga ng pera sa bulsa ko. He said. So ibig sabihin ito ang dahilan kung bakit di mo ginamit ang kotse mo? Tanong ko sa kanya para maging malinaw sa akin ang lahat. Exactly, Hillary. Ginagawa ko ito para sa iyo kaya sorry kung ginalit kita. Pag-apologize nito. Oo na, hindi na ako galit. Basta susunod sabihin mo sa akin ang totoo. Nakapout kong tugon. Yes boss, makakaasa ka. Ngiting sambit niya at tinalikan ako sa ilong. Hindi naman siguro masamang kiligin, di ba? So, oo na. Kinikilig na ako sa kanya. Hindi ko may kakaila ang kaligayahan na umaapaw sa damdamin ko. Matapos ko kasing malaman ang dahilan kung bakit kami nandito ay nilibre lahat ng way ng mga batang namumulubi sa park. Sobra tuloy ako namamangha sa kanya. He's no different compared to the Wayne that I met before. Parang kinain ko tuloy ang mga sinabi ko nung una sa binata. Bakit ganyan ka makangiti, Hillary? He asked nang makalapit sa aking gawi. Katatapos niya palang makipagkwentuhan sa mga bata kaya iniwan niya na ito para lumapit sa pwesto ko. Bakit? Bawal na ba akong ngumiti ha? Turan ko. Hindi naman, iba lang kasi ang datingan ng ngiti mo eh. Saad niya kasabay ng paglahad nito ng kamay. So tara, may pupuntahan pa tayo. Pag-aayang sabi ni Wayne, kagad ko namang iginiya ang right hand ko at nagpatayo. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Tanong ko rito. At this point, naglalakad na ulit kami. In my place. Tipid niyang sagot. Hindi na ako nagtanong pa dahil siguro alam ko na ang tinutukoy niya. I'm thinking about their house at baka doon niya ako dadalhin. Pero makailang hakbang ay bigla kami napahinto sa isang malaking gate. The gate have a tarpaulin wherein nababasa ko kung ano iyon. Wild Tigers Gang. Sambit ko sa malaking letra. So dito niya ako dinala? Sa lugar ng kagang niya? Shit, ano bang gagawin namin sa lugar na ito? Kinakabahan tuloy ako kung ano mangyayari sa akin. Just chill, Hillary. May gusto lang ako sabihin sa kanila. Bulong na wika ng binata sa akin. Unti-unti nang bumukas ang gate kaya pumasok na kaming dalawa. Kahit may pangamba, I choose to trust this man beside me. Nakikita ko agad ang mga lalaking may marka sa kani-kanilang dibdib. Wala kasi itong suot na damit pang itaas habang nag-eensayo sa pakikipagbakbakan. Shit, wear your dumb t-shirt. My girl is here. Malutong namura nito sa lahat. Agad silang napalingon sa aking gawi at dali-daling isinuot ang mga t-shirt. King Wayne, himalat na padalaw ka. Pakungunang saad na isang lalaki matapos maisuot ang damit.
May importante lang ako sasabihin sa inyo. Bigkas ni Wayne. Nagsigrupo naman ang mga ito at tila excited na mapakinggan ang ibabalita ng kanilang pinuno. Hindi ako naparito para sabihin na may laban ang magaganap. Pagsisimulang wika niya, ramdam ko ang pagkadismaya ng karamihan dahil nahalata ko ang reaksyon nila. Siguro nasanay sila na ito ang laging sinasabi ni Wayne. Kung sabagay, ano pa ba ang aasahan ko? Miyembro sila ng Wild Tigers Gang, kaya natural na sa kanila ang makipagpatayan. I am here to quit as your leader. Alis na ako sa gang na ito, he said with a serious voice. Sa sinabi niya pa lang nagkaroon ng samut-saring ingay sa loob. Ang iba ay nagtataka, ang iba ay nagulat at ang iba naman ay nalungkot. Pero ako, heto't hindi makapaniwala sa kanyang tinuran. King, hindi maaari iyan. Ikaw ang bumuo ng gang na ito, tapos titiwalag ka? Ano pa saysay ng grupo natin kung aalis ka? Sambit ng poging lalaki. Actually lahat sila may itsura at ang gugwapo. Isama mo pa na kaakit-akit ang kanilang katawan. Oo nga King, ganun na lang ba para sa'yo na iwan kami? At saka isipin mo yung mga babaeng nabibiktima ng Demon Gang. Paano natin sila maililigtas kung wala ka na? Pagsigundang saad ng isa pa. Demon Gang? Nang bibiktima ng babae? So it means, ang gang ni Wayne ang tagapagtanggol? But I promised to my girl na magbabago na ako. And my decision is now final. Tura nito. Pero hindi mali ang ginagawa natin. We're saving life. Tugon niya kasabay ng pagbaling ng tingin sa akin. Miss, huwag mo naman sanang pagbawalan si King na umalis sa grupo namin. Hindi kami masamang tao. In fact, kami itong tumutulong sa mga babaeng nabibiktima ng rape. Pakikipag-usap nitong sabi, just shut up. Wala ditong kinalaman si Hillary. I'm the one who decided this. Malamig na wika niya. Wayne, it's okay. Tama sila. Hindi mo kailangan na gawin ito. Ikaw ang inaasahan nila at naiintindihan ko na rin ang sitwasyon mo. So just stay. Stay with them. May nagsambit ko nang pigilan ko siya. He looked at me directly on my eyes na tila sinusuri kung ayos lang ba talaga sa akin. You don't need to change yourself because of me. Sapat na sa akin na nakita kong seryoso ka. And you know what? Pakiramdam ko nakikilala na kita ng lubusan. Kaya thank you. Thank you dahil ipinunta mo ako dito. Nakangiti kulitan niyang muli. Ayun naman pala eh. Edi walang problema. Masayang bigkas ng kasamahan nito. Langya, mukhang pumapag-ibig ang leader natin ah. Malakas na tawanan ng pinakawala ng mga kagang niya dahil sa pabirong saad ng isang miyembro. I feel comfortable with them right now. Adik lang silang tingnan but their heart are soft. Tama nga ang kasabihan na don't judge the person by its cover. Leonard's personal voice. I'm sorry, Leonard. Hindi ko talaga alam na nandoon si Wayne. Akala ko kasi pumasok siya sa klase niya. Pagpapaumanhin ng dalagang si Samantha habang nakaluhod sa aking harapan. Kanina pa ito nagmamakaawa dahil hindi naging matagumpay ang iniutos ko sa kanya. Leave. Madiin kong bigkas. But Leonard, I promise babawi ako. Kung gusto mo bukas ako na mismo ang... Shit, Samantha! I said leave! Hindi ka ba nakakaintindi doon? Nakakairit ang boses mo. Galit kong sambit. Nagawa ko na rin sipain siya ng malakas para lumayo na ito. Sige, aalis ako pero gaya na sinabi ko, babawi ako, Leonard. I'll make sure na hindi na magiging palpak ang sunod kong gagawin. Huling litanya nito. Tuluyan na siyang lumabas ng private room, samantalang ako'y naiwang nakaupo. Bigla ako na namang naalala ang mukha ni Hillary nang makita niya ako. Gulat na gulat siya at sa tingin ko'y may pagdududa na ang bawat titig nito sa akin. Naisan ako ng kapatid ko ngayon dahil sa pesteng katangahan ni Samantha. Pero hindi niya pwedeng kunin ang loob ng dalaga. Hindi ko nahayaang pang maulit muli ang pagkatalo ko. Akma na sana akong tatayo para magpahangin na sa labas, kaya lang bigla ako nakatanggap ng tawag. Boss, may babae kaming nabingwit. Halatang virgin pa ito kaya sariwa ang dating. Gusto mo bang tikman? Tanong ni Carlo nang masagot ko ito. Alam nila ang patakaran ng gang ko. Hindi sila basta-basta gagalaw ng babae hanggat wala akong sinabi. Kailangan ako ang umuna bago ko ipasa sa kanila.
Do you think tatanggi ako? Antayin niyo ako dyan. Tanging sambit ko at inandnaan ko. Ganito ang sistema ng gang namin. Kumukuha ang kamiyembro ko ng mga dilag para ikama. Kung natatandaan nyo, ganyan ang ginawa ko kay Liza. Matapos kong gahasain, binalato ko na siya sa kanila. Mabilis akong kumilos para makarating sa secret place ng aming gang. Patago namin ginagawa ito para hindi kami mahuli ng pulis. Pagkapasok ko pa lang sa kalooban, nasalayan ko agad ang iba kong kasamahan na nakikipaghalikan sa dati naming babae. Boss, it's nice to see you again. May maganda kaming regalo para sa'yo. Ngising wika ni Arman nang sumalubong ito sa akin. I gave him a sign kung nasaan ang tinutukoy niya kaya agad nito itinuro ang nakalock na room. Paano boss? Enjoy. Sabihin mo na lang sa akin kung nagsawa ka na. Pagtatapik niya sa balikat ko at may ibinigay sa akin gamot. Tumango na lamang ako kasabay ng paghakbang ko sa kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ito at walang malay na bumungad sa akin ang dalagang nakahiga sa kama. Malakang hinaharap niya dahilan para ganahan ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pat hinubad ko ng aking saplot. Tumabi na ako sa babae at marahan kong hinaplos ang legs niya. Matapos ang mainit na kaganapan sa loob ng kwarto, nagbihis na agad ako. Tapos na ako sa kanya. Nasarapan naman ako pero hindi pa rin talaga sulit. May hinahanap na ibang lasa ang labi ko at alam ko si Hilary lang ang makapagbibigay noon. Lumabas na ako doon at nakita ko ang isang kamiyembro na naghihintay pala sa akin. 15 minutes? Ang bilis ah. Nisintura nito at tila inurasan pa yata ako. Dami mong satsat. Ikaw na sunod. Inis ko saad at naglakad ng palayo sa kwarto. Tumungo ako sa mga nagiinuman at nakasabay sa kanila. Iba't ibang usapan ang narinig ng aking tenga. Pero isa lang ang nakapukaw ng atensyon ko. Nang sabihin ni Edward ang tungkol sa kasama ng kapatid ko. Sobra talaga ako nagtataka kung sino ang dalagang iyon. Akalain nyo, ang ganda at masyadong nakakaakit ang katawan nito. Swerte talaga ni Wayne. Ang galing mamingwit ng isda. Bigkas niya kasabay ng paglagok ng alak. Saan mo sila nakita? Tanong ko rito. Nagkaroon kasi ako ng kutob kung sino ang tinutukoy niyang babae. Nakita ko sila kanina sa park, boss. Naglalambingan nga eh. I think konti na lang at tuluyan ka ng malalamangan ng brother mo. Lasing na sagot nito. Tumaas bigla ang dugo ko kaya't nagdilim ang paningin ko sa lalaki. Malakas ko siyang sinuntok dahilan para matumba siya. Ayoko sa lahat yung ikinukumpara ako sa gagong iyon. Baka nakakalimutan mo na ako ang leader ng gang na ito. Anumang oras pwede kitang patayin. Gigil na saad ko. Sorry boss, hindi na mauulit. Mahinang tugon niya na tila natauhan. Kahit sino matatakot talaga sa akin dahil ako ang pinuno ng Damon Gang, ang mortal na kaaway ng The Wild Tigers Gang. Hilary's personal voice. Wayne is right. It's just a simple date but it makes my day memorable. Marami ako nakilala na kasamahan niya at sila ang patunay na mabuting tao ang binata. Natapos ang araw na hindi naalis sa labi ko ang ngiti. Kung iniisip niyong in love na ako sa lalaking iyon, hindi pa. Masyado pang maaga para magustuhan siya. At higit sa lahat, I want to know him better until all my questions about his personal life will be answered. Tunog ng messenger ko ang pumukaw ng aking pansin. At this point, kumakain ako ng almusal. And yes, this is my first time to eat breakfast together with my mother. Kaya medyo naninibago ang kilos ni mama na animoy hindi makapaniwala. Kumain ka lang dyan, Hilary. Kung gusto mo paglulutuan pa kita. Wika nito sa akin. Wag na, patapos na rin naman ako. Tugon ko sa kanya na hindi siya tinitingnan. Nasa cellphone kasi ang atensyon ko habang binabasa ang message ni Wayne. Good morning, my girl. Nasa labas na ako ng bahay niyo at naghihintay. Sabay na tayong pumasok ha. I love you. Napatawa ko ng bahagya dahil it sounds corny but sweet. Mukhang sa kapitbahay ko galing yun ah. Natatawa kong turan. Napakamot siya ng ulo at napatango. Oo eh. Pero huwag ka mag-alala, nag-effort naman akong pitasin niyan. Pagpapaliwanag niya, ikaw talaga? Buti na lang walang may nakakita sa'yo. Masungit pa naman ang kapitbahay namin. Wika ako sa binata. Hayaan mo na,
Ang mahalagay na bigyan kita ng bulaklak. Sambit nito tumungo sa gilid para kunin ang bike. Angkas ka na. Bigkas niya nang sumakay ito. Lo, seryoso ba siya? Hillary, umupo ka na sa likuran ko. Malilate na tayo. Muling sabi ni Wayne. Pero baka mahulog ako. Hindi ako sanay sa bike. I'm here, babe. At hindi ko hahayaan na mahulog ka sa kalsada. Gusto ko, sa akin ka lang mahulog. Saan nito? I don't have a choice kundi ang umangkas na. May upuan kasi sa likod ng bike niya. So, doon ako umupo. Yakap ka lang ng mahigpit sa akin. Utos pa niya. Dahan-dahan ko namang inilagay ang kamay ko sa kanyang bewang. Ay, hindi ganyan, Hillary. Turan nito at siya na mismo ang gumawa. Yung dalawa kong bisig, nakapulupot na sa bewang niya. Masyado na ring dikit ang katawan namin at yung mukha ko, nakasubsob sa likod niya dahilan para maamoy ko ang pabango ng binata. Nagsimula na siya magbike patungong campus. At di naglaon, nakarating agad kami sa university na walang kahirap-hirap. Pero sa mga oras na ito, nagkakagulo ang mga babae. Ang iingay kasi at maging si Wayne hindi alam kung ano nangyayari. Hillary Pinada, kung naririnig mo man ako, please, lumapit ka sa akin. Nandito ako dahil gusto kong malaman kung sinasagot mo na ba ako. Sigaw ng lalaki. Nang marinig ko ang pangalan ko, doon lang sumagi sa isip ko si Jerwin, ang isa sa manliligaw ko sa dati kong school. Sinulyapan ko naman ang tingin sa Wayne na ngayon ay hindi na maipinta mukha. Advance sorry na lang sa kanya. Sorry sa magagawa ko sa lalaking iyon, Hillary. Kalmadong wika niya. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya, pero hindi ito sumagot at tumuloy lang siya sa paglalakad patungo sa mga nagkukumpulan. Hindi ako nakatiis at sumunod na rin sa binata. Hillary, binibini, kausapin mo naman ako. Ako'y seryoso sa iyo at matagal na ako naghihintay sa sagot mong oo. Dammit, bakit nakapasok ang balong na to? Galit na sambit ni Wayne. Hindi na tuloy natapos ni Jerwin ang sinasabi niya dahil sa gulat. Lumabas ka na habang natitimpi ko pa ang sarili ko. Maangas na turan muli nito. Pare, hindi ako pumunta dito para makipag-away. Nandito ako para sa babaeng nililigawan ko. Si Hillary. Mahinahon na tugon ni Jerwin nang masilayan ako. Wala akong pakialam. Umalis ka sa teritoryo ko. Bigkas niya. Ang yabang mo, pare. Sino ka ba sa inaakala mo? Bago pa man magkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ay pumagitna na ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Gumagawa ka ng skandalo eh. Inis kong litan niya. Hillary, I'm just here to talk to you. Halos ilang buwan na ako naliligaw sa iyo pero ni isang sagot wala ako narinig. Sambit nito. Huminga ako ng malalim at diretso ko siyang tiningnan sa mata. Paprangkahin na kita, Jerwin. I don't like you. At wala akong balak na sagutin ka. So stop courting me. Marami pang iba dyan. I said. Pero, he was about to say again kaso muling sumingit si Wayne. Hindi ka naman siguro tanga para hindi yun maintindihan ano? Kaya umalis ka na. Wika nito. Madali muna silang nagtitigan bago lumabas si Jerwin. Langya, ang hirap talagang maging maganda. Pinag-aagawan. Wayne's personal voice. I told you may maliligaw ako na pupunta dito. Kibit balikat na sambit ni Hillary. Doon ko lang naalala ang sinabi nito nung nakulong kami sa room. Walang expression ko siyang tinignan dahil umiinit pa rin ang ulo ko sa lalaking iyon. Oh, easy ka lang. Hello, ako lang to. Kaya hindi na sa akin bago kung nagkakandara pa si Jerwin sa tulad ko. Dito pa lang naglalaway na siya. Wika niya habang itinuturo ang malaking papaya sa dibdib. Pinagmamalaki po pa talaga ang mongoloid mong manliligaw? Inis kunturan. Mongoloid? Sino? Si Jerwin? Kaloka, ang gwapo niya naman para maging mongoloid. Natatawang bigkas ng dalaga. Bahala ka nga dyan. Huling saad ko at iniwan na siya. Nagtataka ako kung saan banda ang kagupuhan noon. Naging malabo na yata ang mata niya para sabihin iyon. Hindi nga ito nangalahati sa mukha ko. Kung tutuusin hanggang pa ako lang siya. Langya, nakakasira tuloy ng araw. Wayne! Uy, saglit lang! Habol na sigaw ni Hillary. Hindi ko siya pinakinggan at mas lalo kong binilisan ang paglalakad. Langya, hindi ka ba hihinto? Galit na bulyaw niya.
But still, I continue walking. Nagbinibingihan lang ako para sa ganoon ay lambingin ako ni Hillary. Talagang sinusubukan mo ako ha? O sige, hindi kita sasagutin na demonyo ka. Mataray nitong sambit. Literal na napahinto ako at napalingon sa kanya. Na-blackmail niya ako nang walang kahirap-hirap. I got it. Yun lang palang magic words para huminto ka. Ngising saad ng dalaga nang makalapit sa akin. Arte mo. May nalalaman ka pang pa-walkout ha? Wika niya ulit. Bakit ka pa sumunod? Dapat hinabol mo na lang ang maliligaw mo, total gwapo siya, di ba? Sarcastic ang bigkas ko. Oh, it sounds bitter. Nagsiselos ka ba? She asked. Iling na tugon ko. Nagiwas tingin na rin ako para hindi niya ito mahalata. So, you're jealous? Namumula ang tenga mo? At malakas pa siyang tumawa. Ikaw ha? Hindi ako na-inform na mestisong negro ka pala. Panunoksong pahayag niya. Don't laugh. Walang rason para pagtawanan mo ko. In fact, you're so lucky dahil ikaw lang ang babaeng ipinagkakait ko. I said with a serious tone. Napatigil naman siya at napatulala sa akin. Hindi ako ganito sa iba. Ni minsan hindi ako nagselos. Hindi ko ugali ang makipagtalo sa ibang lalaki dahil lang sa babae. Pero ikaw, iba ka. You're driving me crazy, Hillary. And I don't even know kung bakit patay na patay ako sa'yo. Saad ko ulit. I feel jealous. 100% jealous because of that monkey guy. Kinokontrol ko lang ang sarili ko kanina para hindi makasapak. Dahil ayoko sirain ng pangako ko sa'yo. Muli kong wika. Wayne, wala kang dapat ikaselos. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang ako nagpapaligaw. Nothing else. Malambing natura nito sa akin. Bahagya niya ring hinagkan ang pisngi ko dahilan para maibsan ang galit sa damdamin ko. Langya, alam na alam nito kung paano kong pakiligin ng patago. So let's go. Malilate na tayo sa first subject. Bigkas na nalaga kasabay ng paghawak nito sa kamay ko. Tingin na ng mga estudyante ang nasisilayan ko sa amin dalawa. Mahigpit kasi magkahawak ang kamay namin habang tinutungo ang classroom. Ang sweet nila, nakakainggit. Rinig kong bigkas na isang babae sa gilid. Hindi ko na lang ito pinansin. Sa halip, diretso na kami pumasok sa silid. Mr. Wayne and Miss Pineda, why are you late? Bungad na tanong ng guro. I guess, baguhan lang siya dahil ngayon ko palang nakita ang pagmumukha nito sa university ko. Matandang babae na nakatayo malapit sa blackboard at ang itsura niya ay hindi kumaipinta. Tinatanong ko kayong dalawa. So, answer me directly. Ayoko sa estudyante ang walang galang at parang pipi kung kinakausap. Galit na anito sa amin. Napaatras ng konti si Hillary kasabay ng pagtago sa likuran ko. Ramdam ko na medyo natakot siya dahil sa dragon na boses ng kaharap namin. Lower your voice. Tinatakot mong jowa ko. Kalmado ko saad. So what? I don't even care kung girlfriend mo yan. Ang tinatanong ko bakit kayo late? Bigkas niya ulit. If you have a problem, just talk to me and don't shout. Sambit ko rin at iginiya ko na mismo si Hillary sa upuan. Alam kong pagmamayari mo ang university na ito pero matuto ko pa rin rumispeto sa akin. Kung nakakaya mong sagot-sagutin ang ganyan ng mga guro dito, pues ibahin mo ako sa kanila, Mr. Wayne. Galit na wika nito. Huwag ka na lang sumagot para matapos ng sermon niya. Bulong na saad ng dalaga. Nangya, parang matatapakan niya ang pagkatao ko sa araw na to. Fine, I'm sorry. Napilitang sabi ko sa matanda. Nagkaroon tuloy ng ingay sa loob. Ito kasi ang unang beses na humingi ako ng sorry sa isang guro. Maging ako'y nagtataka dahil umiiba ang ugali ko dahil kay Hillary. Handa akong ibaba ang aking pride para sa kanya. Good, mabuti nang klarado tayo. Ang pagiging late nyo ngayon ay ayos pa pero sa susunod na dumating kayo ng ganitong oras sa first period class ko, diyan tayo magkakasubukan. Pagbabantang sambit nito, napailing na lang ako kasabay ng pag-upo. Pasalamat siya't nakokontrol ni Hillary ang kagaguhan ko. So, let's go back to what I've said earlier. Since Friday na ngayon, kailangan nyo na maghanda dahil gaganapin na ang masquerade party next week. At ayon sa dean, only red and black ang kulay na dapat. Are we clear? Letan niya ng guro. Ay, hindi ko alam kung makakapunta ako.
I hate party. May nangtura ng dalagang katabi ko. Naintriga ako sa sinabi niya kaya agad ako napalingon dito. Hindi ka aattend ng masquerade? Dismay ang tanong ko. I don't know, hindi ako mahilig sa dress and heels. Sagot niya sa akin. Gusto mo bang magtampo ko? Bigkas ko. Bakit ka naman magtatampo? It's just only a party. Besides, hindi bagay sa akin ang party na iyon. Ganitong damit nga lumilitaw ng dede ko. Dress pa kaya? Prangkang wika ni Hillary. Agad ako napalunok ng laway nang ma-imagine ko ang postura niya na ganoon ang suot. Shit, ako lang dapat na makakakita niyan. Makakita ng alin? Mr. Wayne? Biglang saad ng teacher. I just realized na medyo napalakas pala ang pagkakasabi ko. Wala. Tipid kong tugon. Ikaw ha? Ang manyak na naman ang nasa isip mo. Pabirong sambit ni Hillary. But don't worry, ikaw lang makakakita ng papaya ko. Bonus na lang yung hawak. Hagikik niyang litanya. Shit, tila nagising ang natutulog kong dragon sa pantalon nang sabihin niya ang katagang iyon. Junjun, behave. Ay, malakas na hininga ang aking pinakawala nang lumabas sa tanda. Yan ang tawag ko sa guru kanina. Masyado siyang maedad kaya high blood lagi ang pananalita nito. Mahigit 2 oras din ang itinagal niya sa pagtuturo sa amin at 2 oras ko ring tiniis na huwag pairalin ang pagiging gago ko. Ayoko kasi na matakot sa akin si Hillary. Mahirap na, baka hindi niya ako sagutin. In fairness, good boy ka na ngayon. Wayne, ngiting bigkas ng babaeng katabi ko. I'm trying to be a good person because of you. Tugon ko sa kanya. Then thank you. Hindi ko akalain na isang tulad ko pala magpapabago sa'yo. She said while smiling. So let's go. Sabay na tayo mag-lunch. And this time, libre ko. Muling saad nito para ayain ako. Agad akong tumayo at ako na mismo ang nagdala ng bag niya. Sa cafeteria kami tumungo para kumain. At kahit marami estudyante nagkukumpulan, binigyan nila kami ng space para makadaan. Kaya pala tumahimik dahil nandito ka. Lingon na wika ni Leonard na nasa unahan namin. Iginawi ng binata ang tingin nito sa dalagang kasama ko, kasabay ng pagngiti niya. Magkasama pala kayong dalawa. Sayang pupuntahan sana kita sa room mo, Hillary, para ibigay ito sa'yo. But since you're here, eto, I buy the chocolates for you. Patuloy na sabi ng kapatid ko. He was about to give it pero mabilis ko itong inagaw at tinapon. She don't need that. Masisira lang ang ngipin niya at nag-aaksaya ka lang ng pera. Kalmado kong turan. Ganun ba? Sige, tatanungin ko na lang siya kung pwede ba kami lumabas mamaya. Ngisi niyang sambit. Nagpapatawa ka ba o sadyang desperado ka? Madiing bigkas ko sa bawat salita. Sa tuwing nagkikita kami gagawa talaga ito ng paraan para palabasin ang sungay ko. Bagya siyang tumawa at muling tumingin kay Hillary. Calm down, brother. Hindi naman ikaw ang gusto kong tanungin kaya matuto kang 80 kung mabibig mo dahil nakakaya sa mga tao. Tugon ng lalaki. Kagwalyuhan ko na sana siya kaso may isang kamay ang pumigil sa akin. Wayne, wag. Just don't mind him. Mahinang wika ng dalaga. Napanguwi na lamang ako habang tinitimpi ang sarili. And Leonard, hindi ako sasama sa'yo. May date kami ng jowa ko. Baling niya sa binata. Biglang umiba ang ekspresyon ng kapatid ko na tila hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. At maging ako'y laglag pa nga nang marinig ko iyon mula sa bibig niya. What are you saying, Hillary? Akala ko ba walang kayo? Naguguluhang tanong ni Leonard. Yes, wala nga kami pero noon yun. Kasi ngayon, totoo na ang relasyon namin. Wayne is my real boyfriend. Litanya nito. Halos na-stuck ako sa aking pwesto habang pinoproseso ang winika niya. The way she said it, ramdam ko ang pagkaseryoso nito. Langya, bumilis tuloy ang tibok ng puso ko. I don't believe you. Nasasabi mo lang yan dahil tinakot ka niya. Muling saad ng lalaki. Believe it or not, I'm telling the truth. And besides, walang dahilan para takutin ako ng kapatid mo. Mahal ko na siya. That's the reason kaya gusto ko na maging totoo ang lahat sa amin. Diretsahang pahayag ni Hillary. Langya pre, kinikilig na naman ako. Ang dalaga na mismo ang umigit sa akin palabas ng cafeteria. Pero bago iyon, tinapunan ko ng tingin sa Leonard na matalimang titig sa akin.